Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin natakot na, nako po, lagot na, nasobrahan, sayabang, itunuro na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating pag-uusapan at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ng News 5 1 hour ago. Mainit na hamunan. Bangayan ni na Congressman Abante at Congressman Pulong Duterte. Do not mind the floods in Davao. Nagsimula pala ito sa pahayag ni Mayor Basti Duterte na yung ginagawang flood control investigation ng Marcos administration ay ano lang daw, public relations stunt, pampapogi. Ayan, itong si Congressman. So yan mga kabayan, si President Bongbong Marcos po ang pinatutukuyan o tinutukoy ni Mayor Baste. Pero ang pumutak mga kababayan ay ito pong si Representative Abante. Di ba? O bakit tinatamaan ka ba Abante at ikaw ang nagsasalita? Nako po. Abante na magkano ang pondo ni Congressman Pulong sa Davao ng presidente pa ang tatay niya. Ito, nilinaw ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na lahat ng proyekto ng kanyang distrito ay kompleto at maayos na ipinatupad noong panahon ng administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng hamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante na alamin ang pundong nakuha ni Pulong hinggil sa flood control project. Wala na, ito, dagdag payag ni Congressman Pulong. Wala, pag-usapan natin sa inyo, Congressman Abante, wala siyang itinatag. And I agree, wala akong nababalitaang nasisirang flood control project. Ito namang si Abante mga kabayan, napakataba naman ang utak nito, di ba? Bakit ko po nasabing napakataba ng utak? Biruin mo mga kabayan, yung problema po, yung nangyayari pong korupsyon, yung nangyayari pong mga ghost project ay nangyayari po sa Luzon. Bakit kailangan mo naman mapunta sa Davao? Napaghahalataan ka tuloy na talagang ikaw ay nanalo, di ba? Ito pong si Benny Abante ay nanalo para lang talaga tirahin ng tirahin or siraan ng siraan ang mga Duterte. Ngayon natin mapapatunayan yan mga kabayan sapagkat ang layo-layo na po ng issue ng flood control dito po na nangyayari sa Luzon pero pilit pa rin nililihis ni Abante papunta po ng Mindanao, especially dyan po sa mga Duterte sa Davao. Dito sa Davao City. Hindi katulad ngayon. Grabing nakakagalit yung mga Ngayon mga kababayan, speaking of galit, no, sabi po ni General Macanas, nakakagalit. Ito talaga nakakagalit mga kababayan. No? Tingnan nyo yung balitang yan. No? Si Bunuan, ayaw mamaalam mga kababayan. No? Nako po, ito po ang balita mga karibin natin. Basahin ko po, i-share ko muna. Adlib muna tayo mga kababayan kasi nakita ko po yung post dito Ayaw mamaalam, Bunuan, hindi pag-alis ang tamang paraan. Aba, kapit ko talaga
maaring tinanggihan ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang mariing tinanggihan ni DPWH Secretary Bunuan ang malawakang panawagan sa kanyang pagbibitiw sa gitna ng aligasyon sa korupsyon sa flood control projects. Talagang kapit lang, sige hanggat kaya pa, no? Kumapit lang kayo. Sabi dito, nagulat ako. Laking tuwa ko na sana akala ko sa biglang dating ng balita ay sinuspindi ang mga kurap sa DPWH. Yun pala, ang sinuspindi ay yung travel authority ng mga opisyal na kawani ng DPWH. Nawalan ako ng gana kasi hindi naman balita yun. Newsworthy, nakakainis. Oo nga eh. Sayang. Dapat tama ka talaga, Romulo Izon, Romulo Izon, tama ka talaga. Dapat yung pagsuspindi sa mga kurap na kawani ng DPWH ang ibinabalita nila, pero wala po tayong naririnig. Ito pa sabi po dito ni Sion Frances, syempre may malaking pera sa DPWH, mabilis yumaman na walang kahirap-hirap, kaya ayaw niya umalis. Nako po. Ganito pala ang resulta pag yung makapal na balat ng crooks at gumulang na, makapal na, makunat pa. Ayan mga kababayan, isa na lang po. Sabi niya po dito, dapat sa kanya ikulong para wag tularan ng sipag layasan na yung iba. Tumakas na. Oo nga eh. Si Saldi ko mga kababayan hindi na mahanap. Tinanong po si Princess Abanteng, sabi niya lang po, wala akong alam. Yan mga kababayan Anyway, ito. Tapusin na po natin itong video na ito kasi nanggigigil din tayo dito kay Abante. Ito. Nakikita ko sa Facebook reel, saan yun? Quezon. Sa distrito ni Congressman Suarez. Kitang-kita na videoan yung pagbagsak. Gano'n, no? Ano pa? Mindoro. Ghost Project naman, Bulacan. Very glaring ang mga kapalpakan ngayon. Panahon ni PRRD, ulitin ko, meron akong subscriber, taga Benguet o Mountain Province, nasa Israel. Ngayon, nagtatrabaho. Pinadalhan niya ako ng picture sa bayan nila sa Benguet ba? Ang laking ilog. Bumaragasa yung baha. Kaya lang sabi niya, mabuti na lang, sabi ng kaibigan ko, panahon ni Tatay Digong, maganda ang pagkagawa ng diki. Sa bayan nila, makikita mo parang napalibutan ng ilog yung bayan. Daming kabahayan. Yung ilog, nag-glittering pa ganun. Kailang kitang-kita mo naman yung diki na makapal, matibay. Kaya sabi ng kaibigan ko, ginawa yan, panahon ni PRRD, takot yung kontraktor na lukuhin o isubstandard kasi hindi sila babayaran ni Duterte. Walang masyadong korupsyon. Kaya matibay. Ngayon mga kababayan, ibig sabihin lang po nito mga kababayan, talaga domino effect talaga yung pagiging kamay na bakal, hindi lang po sa war on illegal drugs, maging sa pag-implementation ng mga project, yung kamay na bakal ni former President Duterte nandun pa rin na kinatatakutan na magloko itong mga contractors na ito. Pero ngayon mga kababayan, anong nakikita natin? Wala. Kaliwat ka ng korupsyon. Pero proud pa sila. Ito. Ito po yung balita mga kababayan. Binanatan. Ito, pakita ko muna sa inyo. Yan si Attorney Harry Roque, mga karibyo natin. Binanatan po yung tinatawag na mga Nepo babies. Nakakaasido sa sikmura. Ito pong tinatawag na mga Nepo babies mga kababayan. Ito po yung mga
relatives, anak, kamag-anak ng mga politikong kurap, no? Mga kontratistang politiko na nag-take advantage po sa ating mga taxes, mga karibyo natin, no? Sabi po dito ni Attorney Harry Roque, no? Parang nakaka-asido sa sikmura kapag nakikita mo yung mga anak ng kontraktor at politiko na parang lumaki sa hardship ng pagpili kung alin sa mga bagong kotse ang ipapark sa garage mansion. Sabi po ni Roque. Ikinumpara din ni Roque ang ibang taong literal na kumakayod para sa kanilang mga anak. Totoo, di ba? Mula sa buwis at proyekto ng bayan. Samantalang itong mga, di ba? Can you differentiate, mga karibyo natin? Ikaw na kumakayod ka para sa mga anak mo, di ba? Halos sa dugo at pawis mo na yung yung itinataya mo, di ba? Buhay mo na yung itinataya mo para lang mabigyan sila ng ma-sustain mo lang yung kanilang needs, di ba? Tapos itong mga hinayutak na ito, itong tinatawag ng mga nepo babies, mga kaubayan, nako, walang kahirap-hirap. Waldas dito, waldas doon, flex ng kanilang mga ari-arian, kotse, bahay, house tour, di ba? Pero saan galing yan? Sa atin na mga nagpapakahirap magtrabaho through tax, kinukurap po nila. Tapos sasabihin ni Princess Abante na wag daw isali yung mga nepo baby sa sa galit ng taong bayan. Anong wag? Isa kanila nga napupunta yung kaban ng bayan, di ba? Bakit? Madadala ba yan ng kanilang mga magulang? Pag na-dedo yung kanilang mga magulang, sila ang makikinabang dyan. Kaya dapat lang ngayon pa lang makatikim na sila ng galit ng taong bayan. Di ba? Nanggigigil din tayo dyan Was last year, nung kasagsagan sa bagyo sa Bicol, na daming nalunod, pinadala niya ako ng gano'n. So, and tama yung nag-jive o nag-confirm yung sinabi niya na takot ang mga kontraktor nga hindi bayaran kung isubstandard nila. Yung kalsada rin sa aming farm sa Bukidnon, ganon din ang narinig ko sa mga kontraktor. Nga hindi nila basta-bastain na lukuhin ang paggawa ng project dahil hindi sila babayaran. At nakita ko yung kalsada papunta sa farm namin na matagal na lubak-lubak. 2,000 ko pa nabili yung farm. Saka lang na simento, year 2000 nabili yung farm. Saka lang na simento noong 2018 or 2019 na. Panahon na nito Duterte. Nung natapos na yung kalsada, nabigla ko dahil biglang may binakbak na mga porsyon sa kalsada. Napag-alaman ko na yung mga binakbak na porsyon, hindi nakapasa sa quality test, standard So, yung contractor na pilitan na baguhin yung porsyon ng kalsada, siniminto niya ulit, then nung nakapasa na yung standard o yung quality inspection test, saka binayaran yung kontraktor. Ganon nung panahon ni TRRT. Meron daw, sabi ng isang kaibigan ko, sa mga kontraktor. So yan, mga kaubayan, nakita na po natin, in-explain na po, pinaliwanag na po ni General Macanas ang pagkakaiba na mga kontraktor noon at mga kontraktor ngayon. Kung noon po ay pulido ang kanilang pagtatrabaho, ngayon po ay paldo-paldo sila. Wala na yung pulido, paldo-paldo na lang, mga kaubayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kaubayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.